Tawagin po ninyo ako sa pangalang Nolito. 43 na rin po ngayon at taga-Tarlac. Sa kasalukuyan ay pamilyado na rin ako at may isang anak na lalaki. Naganap yung kwento kong ito noong taong 2010 sa isang baryo dito sa amin sa Tarlac na hindi ko na lang siguro pangalanan pa. Hindi pa po nadidevelop yung lugar nila ate noon na tawagin po nating Ate Rina. Mapuno pa talaga namang liblib pa yung lugar. Kaya naman punong-puno ng mga kwentong kababalaghan. Nakatira naman kami dati sa Caloocan ng asawa kong tawagin nating Renalyn sa poder ng kanyang mga magulang. Maayos naman sana yung paninirahan namin doon nang sa hindi inaasahang pangyayari ay sumiklab yung isang malaking sunog na tumupok ng mga kabahayan at nawalan nga ng bahay yung ilang daang pamilya sa aming lugar. Masakit mang isipin ay kasama na rin po dito yung bahay ng aking binan kung saan kami nakatira at yung kabuhayang pinundar namin ni Renalyn na mini grocery. Mula sa pagtatrabaho naming dalawa sa Taiwan noong magsyota pa lamang kami. Talagang nagpundar po kami noon kahit hindi pa kami mag-asawa. Pero nawala rin po yun. Dahil walang-wala na nga kami noon ay sinubukan naming lapitan yung halos lahat sa aming mga kamag-anakan sa parehong side. May ilan na tumulong at meron din na hindi nga nag-reply. Hindi naman kami nagdamdam noon dahil iniisip naming mag-asawa na makakalagpas rin kami sa sitwasyong ito. Nang nalaman nga ng ate ko na wala kaming matitira na inutusan niya kung doon na muna manirahan sa kanilang bahay sa Tarlac. Tutal naman ay walang tao doon dahil silang mag-anak ay nasa Alberta sa Canada. Pansamantalang doon na daw muna kami manuluyan upang masiyasat ko din yung lugar dahil sa tagungay ito at liblib. Isa pa ay natatakot din sila ate na baka tiran nga ng masamang nilalang o espiritu yung bahay na yon. Dahil nakatenga lang din at tinutubuan na ng sandamakmak na mga damo at mga halamang ligaw. Kahit nahihiya nga itong si Renalyn sa tulong ni ate, ay wala na rin naman kaming nagawa kundi yung manirahan doon sa tulong na ino-offer nito. Isinama nga namin yung mga magulang ni Renalyn pero hindi sila sumama dahil hindi nga nila maiwan yung kanilang kabuhayan. Naiintindihan naman namin yung sitwasyon kaya't hindi na namin sila pinilit pa. Sa totoo lamang po, ay sobrang laking adjustment po yung aming pinagdaanan ng asawa ko sa lugar nila Ate Rina. Kulang-kulang po kasi yung mga tindahan din doon na kahit asin nga po at paminta ay kinakailangan mo pang lumabas at magpakalayo-layo makabili lamang ng mga yon. Isa pa ay nasa looban din po yung bahay. At wala rin po kaming masasakyan para kahit sana papano ay hindi kami mahirapan sa pagpunta at paglabas doon. Buo na nga po at maayos yung bahay na yon. Kumpleto na rin po ito sa lahat ng mga gamit na magagamit na rin namin sa pang-araw-araw. Kaya naman kahit papano ay maswerte pa rin kami dahil wala na kaming problemahin sa bahay. At yung tanging kailangan na lang po namin gawing mag-asawa ay magtrabaho at magpundar ng pera para sa pang-araw-araw na gastusin. Mapalad kaming dalawa dahil agaran kaming nakatanggap ng trabaho noon. Bale ilang metro pa yung madadaanan mo bago yung susunod na bahay na may taong naninirahan. Pero kahit na gano'n ay maayos naman at ligtas naman sa baryo. Dahil nagpapatrolya naman yung mga tano doon. At meron ding mga ilaw sa mga poste sa kalsada. Pero kahit na gano'n ay hindi pa rin ako nagpakampante sa lugar. Mahirap na at baka mapano pa nga kami ng asawa ko doon. Nang sumunod na 3 araw noon, ay nagkaroon kami ng importanteng gagawin at dahil doon ay ginabi na nga ako ng uwi. Mga alas 9 na rin po yata yon matapos kong makababa sa terminal ng tricycle at maglakad papauwi ng bahay. Kung saan nauna na nga makauwi si Renalyn. Habang naglalakad papauwi ng bahay ay napagawi nga ako sa kabilang dulo kung saan mapuno at medyo madamo. Naka-headphone po ako noon at nakikinig lang ako sa tugtog. Nang bigla pong maging static yung tunog na lumalabas sa headphones ko. Kaya agaran ko pong inalis ito. Dahil masakit nga po itong pakinggan. At sa hindi sinasadya ay napatingin nga ako sa itaas at napansin ko yung isang bahagi ng punong yon. Na tila may nakadapong kung anong malaking ibon. Panandalian akong tumigil noon at pinakasipat ko yung nilalang na nakadapo doon. Nang bigla na lang na tila nagmulat yung mga mata nito at isang pares ng mapupula tila nagbabagang mga mata yung dahan-dahang tumingin sa akin. Agad akong inakyat ng matinding takot noon dahilan upang maistatwa nga ako sa aking kinatatayuan.
Binala ko pa sanang tumakbo patakas noon, pero kahit na anong utos ng isipan ko sa aking mga paa at binti na humakbang na tumakbo, ay hindi ko po yun magawa. Halos panawan nga ako ng ulirat ng dahan-dahang yumugyog yung puno at magsimulang humuni yung nakakatakot na malaking ibon. Nasa totoo lang po, ay hindi ko maintindihan kung ano nga bang paghuni yung ginagawa nito. Pero alam kong hindi ito normal. At yun po yung unang pagkakataon kong makarinig ng ganong klaseng ingay mula sa ganong ibon. Paulit-ulit po na tunog yun na hindi ko maintindihan. Muntik na nga akong matumba noon sa aking kinatatayuan nang magsimulang ibuklat ng malaking ibon yung kanyang malapad na itim na pakpak. Sabay pagpagpag nito. Ilang ulit kong pinagsusuntok yung hita ko noon at binti upang makagalaw na. Nang maramdaman kong tila lilipad na nga yung ibon at mukhang ako nga yung pinupunterya nito. Nang maigalaw ko na nga yung aking mga binte, walang ano-ano. Bumalikwas nga ako noon at buong lakas na kumaripas ng takbo, papauwi ng bahay. Bagaman hindi ko na nga nakikita kung sumusunod pa ba yung ibon na yon, ay ramdam ko pa rin sa aking likuran yung malamig at malakas na palo ng hangin mula sa malakas na pagpagaspas ng pakpak nung malaking itim na ibon. Nung matanawan ko na nga yung bungad ng bahay ay lalo pa akong nagmadali at mabilis na kumatok para mabuksan ni Renalyn. Mabuti na nga lang at gising pa ito kaya't napagbuksan naman ito ako agad. "O mahal, ano bang nangyayari sa'yo? At para kang nakakita ng nakakatakot ah." Tanong pa nga nito habang ako ay hinihingal at nakasandal sa saradong pintuan. Wala to. Hinabol lang ako ng aso." Sambit ko na lang po noon bilang mababaw na lang napalusot. Siyempre nagsinungaling na rin po ako dahil kung sasabihin ko nga po yung tunay na humabol sa akin ng gabi yon, ay alam kong matatakot din siya kapag nalaman ito. Ikaw ba namang sabihin mo sa asawa mo na hinabol ka ng isang aswang, di ba? Aligaga po ako ng gabing yon na halos magpaikot-ikot lang ako sa aming kama habang masarap na nga yung tulog ng asawa ko. Hindi ko po alam pero nung mga sandaling yon ay hindi ako dinadalaw ng antok. Marahil ay sa sobrang takot ko nung hinabol nga ako ng malaking itim na ibon. Na-stress po talaga ako noon, kaya't minabuti ko na munang lumabas ng bahay upang magyosi. Makabawas-bawas man lang sa takot at isipin para kahit papano ay gumaan yung aking pakiramdam. Maglilimang minuto pa lang po akong naninigarilyo sa may labas ng bahay noon nang marinig kong tila nagkikis-kisan nga yung mga halaman sa likod ng aming bahay. Indikasyon na meron kung sino doon. Dali-dali kong itinigil yung aking paninigarilyo at tahimik na nakiramdam kung sino nga ba yung naroon dahil tuloy-tuloy nga sa pagyugyog nang mahihina yung mga halaman. Marahan kong inabot yung mahaba at matabang kahoy na naroon lang sa labas ng bahay. Sadya kong inilagay yun doon upang magamit sa mga sitwasyong alanganin. Lalo na nga kung may mga ligaw na hayop na mapagawi doon. Hindi natin masabi, di ba? Papalapit ako sa mga ingay sa mga halaman noon habang hawak ko ng mahigpit yung matabang kahoy sa aking dalawang kamay. Habang nakamuwestra at handa nang umatake anumang sandali. Ihahataw ko na nga po sana yung kahoy sa may gawin ng halaman nang biglang lumabas doon ang tanod na si Mang Daniel. Anak naman ng ano, Mang Daniel, muntik na kitang mapatay. Hatawin ko na sana dito sa may halaman eh. Teka, ano bang ginagawa mo dito? 10 oras na oh. Tanong ko pa nga po noon. Ikaw pala yan. Nung nagpapatrolya kasi ako kanina sa kabilang dulo, may napansin akong matanda na mukhang hindi taga dito. Ilang ulit ko siyang nakitang napapadaan pero hindi siya kumikibo sa mga tanong ko. Umaakto din ng weirdo yung matandang yon. Kaya naman sinubukan kong muling lapitan. Ilang bahay yung binaybay ko hanggang makalagpas ako dito sa bahay ninyo. Sa pagtatansya ko nga, ay papunta na ako doon sa may dulo. Malapit ko na sanang maabutan yung matanda. Pero nung na-corner ko na siya ay bigla itong naglaho na parang bula. Matapos nagsuot sa mga talahiban. At katakatakang isang malaking ibong itim na yung nakita ko sa may uluhan ko. At hinabol ako nito hanggang dito nga ako sa inyo nakalabas. Dito na rin ako nagtago. Nasagot naman po nito at mahabang kwento. Dahil sa aking mga narinig, ikwento ko rin sa kanya yung aking karanasan kanina nung hinabol din ako ng itim na ibon
Nabagaman una ngang nagkwento sa akin si Mang Daniel ng parang ganon din. Pero eksaktong-eksakto po talaga yung pagkakalarawan namin noon at parehong ibon po yung humabol sa akin at sa kanya. Mag-iingat kayo ng asawa mo. Malaki yung posibilidad na yung ibong yon ay talagang aswang. At ito rin yung weirdong matandang lalaki na sinundan ko kanina na biglang naglaho. Mahirap na sa panahon ngayon, kaya dapat tayong mag-ingat. Saad pa nga ni Mang Daniel sa akin noon habang pinapakita yung isang supot ng asin na kanyang pangproteksyon di umano. Kinaumagahan ay maaga kong bumangon noon at nag-asikaso. Kahit na inaantok pa dahil mahaba-habang kwentuhan namin ni Mang Daniel, ay inihanda ko na nga po yung lahat para hindi na nga mag-asikaso pa si Renalyn. Mauna po kasi akong pumasok kaya ako na nga yung kumilos sa umaga. Habang naglalakad sa labas papunta doon sa terminal ng tricycle, ay napansin ko yung kumpulan ng mga tao at ilang motoristang napapadaan. Dahil ano pang magkaroon nga ng traffic noon sa may kalsada. Dahil sa maaga pa naman ako ay minabuti ko na rin makiusisa sa kung ano nga ba yung tinitignan at pinagkukumpulan ng mga tao doon. Nakipagsiksikan nga ako sa ilang mga kalalakihang may dalang mga yantok at batuta. Nasa aking wari ay mga tanod sa lugar at hindi makalapit dahil sa dami ng taong nakikiusisa doon. Maya-maya ay may narinig akong mga usapan ng mga tanod na nakaharang. Nabiktima na naman ng salot na aswang yung inosenteng residente na taga rito. Hayop talaga yung mga aswang na yan eh. Mahuli ko lang yan. Babalatan ko ng buhay. Saad pa nga po nito na tila ikinabingi ko ng saglit matapos makumpirma na tama nga yung mga sinabi ni Mang Daniel sa akin kagabi. Sabi po kasi nito, inabol daw ng mga kasamahan nila nung isang gabi yung demonyong yon, pero napakabilis daw at napakalakas nung aswang na kahit nagawa nga raw nila itong lampatin at iginapo sa isang puno, ay nagawa pa rin daw nitong makawala dahil sa lakas daw at pagpupumilit nito. Wala na raw nagtangkang humabol sa aswang na yun dahil natakot daw sila na baka mabalikan pa. At ayon nga raw sa mga kasamahan ni Mang Daniel, huling nakita raw nila itong tumalon palabas ng bako doon sa isang bakuran ng isa ring kababaryo. Sa puntong yon ay nanginig nga sa takot yung buong kalamnan ko matapos naming marinig yung kwento ng dalawang tanod. Naisip ko po noon na paano na lamang kung inabutan rin ako ng aswang na yun kagabi. Di paniguradong ako na nga yung natagpuan nilang walang buhay doon. Ayon sa ilang nakakilala sa bangkay, isa raw itong tricycle driver na galing sa inuman kagabi. At madaling araw na raw itong umuwi. Marahil ay papauwi na rin sana daw ito nang maispatan nga siya ng aswang na yon at naisipang lapain. Halos maihina nga ako sa takot nang makita ko yung senaryo ng huling biniktima nito kagabi. Awang-awa ako noon sa lalaki dahil bukod sa wala itong lamang loob, ay nanunuyo na rin po yung katawan nito na parang sinipsip ng todo yung lahat ng dugo sa kanyang katawan. 38 pa lang po yung lalaking yon, pero grabe na po yung pamamayat nito na parang hindi siya mukhang 38. Talagang kakaiba po yung itsura ng bangkay. Mabigat man yung loob ko sa aking mga nakita at narinig, minabuti ko nang umalis noon at pumasok na lang sa trabaho. Maghapon akong napaparaning noon sa trabaho dahil hindi mawala sa isipan ko ang tungkol sa gumagalang aswang na yun sa baryo kung saan nga kami nakatira. Pagpatak ng alas 5 ay nagmadali na akong umuwi noon sa bahay sa takot na muling makaharap yung aswang at baka sundan ako ulit nito. Pag-uwi ko ay kinausap ko si Renalyn tungkol dito at sinabi yung mga tunay na kaganapan sa lugar. At sa puntong yun ay nag-decide na nga po kaming umalis na lamang sa baryo dahil sa takot. Inamin din po kasi sa akin ni Renalyn na maging siya pala ay napapansin yung matandang lalaking umaaligid tulad nga ng sabi nung tanod na si Mang Daniel. Katunayan daw ay nililihim lang daw niya sa akin pero kinakabahan na rin daw siya sa matanda. Kaya naman nung sumunod po na araw ay kinausap ko si Ate Rena at sinabing aalis na lang kami doon. Ipinaliwanag rin po namin yung mga nangyari at mga sitwasyon. At sinangayunan rin naman po nito yung aming naging desisyon. Pagkalipas pa ng ilang araw ay nilisan na nga po namin yung lugar. Lubos naman naming pinagpapasalamat yung tulong ni ate syempre. Pero mas okay na rin pong umalis na lang kami.
dahil mukhang kami na nga po yung kinukursunadahan ng nilalang. Magmula namang lumipat kami ay wala na rin kaming naramdaman kung ano siyempre. Hindi na kami muling nakaengkwentro pa ng ganitong nilalang. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito. Sana po ay nagustuhan ninyo kahit medyo maikli lamang. Paalam.